Paano dapat isagawa ang paglilingkod sa Panginoong Diyos? Aling aral ang dapat sundin at sampalatayanan sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan? Upang ating matiyak ang kasagutan, suriin natin. Muli pong sumasa inyo ang programang ito ng Iglesia ni Cristo, ang Suriin Natin. At kumusta na po kayo mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid? Sana muli namin kayong makasama sa ating gagawing pag-aaral at pagsusuri. Ako po ang kapatid na Israel Solano. Ako naman po ang kapatid na Gerson Nonato. Patuloy po na nag-aanyaya sa inyo. Samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Kapag sumasapit po ang bagong taon, ginagamit pong pagkakataon ito ng marami para sila ay magpanibagong sigla, ika nga. Opo. Muling magpasimula sa kanilang buhay at sa kanilang pamumuhay. Kaya meron silang ginagawang mga, kung tawagin natin ay New Year's resolution. Mga pangarap at panukala nilang gagawin para di umano sa ikabubuti nila sa kanilang hinaharap. Dahil diyan, suriin natin kapatid na Gerson, ang mga iglesia ni Cristo ba ay meron ding ginagawang mga tinatawag nating New Year's resolution, di ba? At kung meron man, paano ito ginagawa ng mga iglesia ni Cristo? Ano ang batayan at saligan? Yan ang ipaglingkod natin sa ating mga taga-subaybay. Pero ano ang higit sa lahat na dapat na isaalang-alang ng sino mang naghahangad ng ikabubuti ng kanyang hinaharap o ng kanyang kinabukasan? Ganito po ang pagtuturo sa atin ng Biblia sa Kawikaan 16 at ang talata ay 1. Nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Mga mahal naming taga-subaybay, ito po sana ang ating isaalang-alang kapag tayo po ay nagplaplano, nagpapanukala para po sa ating ikabubuti. Ang sabi ng Biblia, nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Kaya hindi masama na magkaroon ng New Year's resolution. Opo. Di ba? Yung mga balakin niya o pangarap niya sa panibagong taon na kakaharapin. Opo. Sabi nga ng iba, bagong taon, bagong buhay. Opo. Pero ang higit sa lahat na dapat isaalang-alang ng tao para makatiyak siya ng ikapagtatagumpay niya sa kanyang mga pagpaplano, walang iba po kundi ang ating Panginoon Diyos. Kaya dapat lang na yung plano o panukala niya nakasalig sa mga aral at kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, ang tanong natin, ano katunayan, kapatid na Gerson, na hindi mapanghahawakan ng tao yung sarili niyang kakayahan, sarili niyang panukala sa ikapagtatagumpay niya sa kanyang hinaharap? Pansinin po ninyo itong nakasulat sa Kawikaan 14 at ang talata naman ay 12. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Ang binasa po natin ay nagpapatunay lamang na may hangganan po ang pananaw ng tao. Ang sabi po sa atin, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. At napatunayan na yan sa maraming mga pagkakataon, di ba? May mga panukala ang tao na sa paningin niya ay makabubuti at pakikinabangan niya, ngunit hindi ito natupad ng ayon sa kanyang inaasahan. At ang pinaka masakit pa, sa halip na mapabuti, ang naging hangganan pa ng iba ay kasawian o kabiguan. Kaya nga, dapat po, higit sa lahat na pangunahing isaalang-alang ng tao sa pagsasagawa niya ng kanyang New Year's resolution, na ito po ang batayan at saligan na ginagawa po ng mga iglesia ni Cristo, kailangan po ay matiyak nating nakasalig sa mga aral at kalooban ng ating Panginoon Diyos. Dapat po sa Panginoon Diyos tayo higit sa lahat umasa at magtiwala sa Kanya. Suriin natin, kapatid na Jason, gaano kasama kung ang panghawakan ng tao yung sarili niyang kakayahan, sarili niyang kaalaman. Ganito po ang mababasa po natin
na nakasulat sa Isaias 47, 10-11. Nagtiwala ka sa iyong kasamaan at sinabi mo pa, walang makakakita sa akin. Iniligaw ka ng iyong katalinuhan at karunungan nang sabihin mo sa iyong sarili, ako at walang iba liban sa akin. Darating sa iyo ang pagkawasak at hindi mo malalaman kung anong dalangin ang gagawin mo para lumayo ito. Daratnan ka ng kapahamakan na hindi mo mapaaalis sa pamamagitan ng pantubos. Isang sakunang hindi mo inaasahan ang biglang darating sa iyo. Maliwanag po sa binasa po natin na kahit po matalino ang tao, kapag ka ito po ang kanyang pinanghawakan lamang, ay maaari po siyang maligaw. At ang kahinatnan ay pagkawasak niya. At nais lang nating ipagpauna, kapatid na Jason. Mga kaibigan, mga kababayan, hindi po masama na ang tao ay mag-aral at maging matalino. Hindi po masamang maging matalino o marunong ang tao. Talagang kailangan yan habang tayo ay nakikipamuhay sa mundong ito. Kaya lang, ang masama kung yan na lang ang pinanghawakan. Apo. Kung yan na lang ang pinagsaligan ng tao. Kasi napatunayan na rin na kahit na gaano pa karami, gaano pa kataas yung karunungang naabot, natamo ng tao, dinaratnan pa rin ng pagkapahamak. Di ba? Ang totoo, kung minsan, yun pa mismo nagiging dahilan para siya maligaw at para siya mapahamak. Opo. Kaya ang katalinuhan at karunungan, hindi siyang dapat na panghawakan. Huwag doon lamang nakasalig ang pag-asa at yung gusto at panukala ng tao sa kanyang buhay. Opo. Kaya nga pinag-aaralan natin na kailangang sa Panginoon Diyos umasa't magtiwala sapagkat siya ang makapagbibigay ng pagtatagumpay. Dahil diyan, ano pa ang itinuturo ng Biblia na kalagayan ng tao sa mundo? Kaya sa Panginoon Diyos dapat ilagak higit sa lahat ang tiwala at pag-asa, kapatid na Jason. Ganito po ang mababasa po natin sa awit 39:4-7. Pakinggan po natin ang itinuturo ng Biblia. Panginoon, tulungan mo akong maintindihan kung gaano lamang kaikli ang aking buhay sa mundo. Tulungan mo akong maunawaan na ako'y narito ng kaunting sandali lamang. Ang aking buhay ay kasing haba lamang ng aking kamay. Ang buo kong buhay ay isang saglit lamang sa iyo. Taong hambog, kasing rupok ng hininga, isang anino, at sa lahat ng kanyang minamadaling pagkaabalahan ay nauuwi sa wala. Nagkakamal siya ng kayamanan na gagastusin lamang ng iba, kaya Panginoon, ang tangi kong pag-asa ay nasa iyo. Sa mga talatang binasa po natin, pinatutunayan na ang buhay ng tao ay maikli at magupok lamang. Kaya hindi po dapat panghawakan ng tao ang kanyang karunungan o sariling katangian para po sa kanyang ikabubuti. At talaga namang totoo yung binabanggit ng Biblia na kahit na marunong at matalino ang tao, sabihin na nating maraming nalalaman, pero isang katotohanan pa rin na ang buhay ng tao maikli na at marupok pa. Opo. Kaya ang ikapagtatagumpay at ikabubuti ng buhay at pamumuhay at kinabukasan ng isang tao, walang iba po, nasa kamay ng ating Panginoon Diyos. Kaya kung merong higit sa lahat dapat asahan at pagtiwalaan, walang iba po, kundi ang ating Panginoon Diyos, sapagkat siya ang nakakaalam po ng makabubuti sa bawat isa sa atin. Ngayon, suriin natin, kapatid na Jason, kasi ang sinasabi ng iba ay ganito, ang Diyos pala ang nakakaalam kung ano ang makakabuti sa tao. Bakit niya itinakda na makaranas pa ng pagdurusa ang maraming tao? Ang Diyos ba ang dapat sisihin, kapatid na Jason, sa sinapit ng tao na mga kahirapan at pagdurusa sa buhay na ito? Ganito po ang sagot sa atin ng Biblia sa Isaias 65 at ang talata po ay 12. Itatalaga ko kayo sa tabak at yuyukod kayo para patayin. Pagkat tinawag ko kayo, ngunit hindi kayo tumugon. Nagsalita ako sa inyo at hindi kayo nakinig.
masama ang ginawa ninyo sa aking paningin at inyong pinili ang mga bagay na hindi nakalulugod sa akin. Mhm. Sana napansin po ninyo, ang dahilan po, kaya po ipinahintulot ng Diyos na magdanas ng pagdurusa ang mga tao sa mundo, Mhm. sapagkat ang sabi po sa atin ng Biblia, masama ang kanilang ginawa sa paningin ng Diyos. Mhm. Ang pinili nila ay yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Diyos. Kaya dapat po pala ang piliin natin o gawin kung ano yung gusto, Opo. kung ano yung pinapipili ng ating Panginoon Diyos. Meron ba tayong mababasa sa Biblia, kapatid na Gerson, kung ano ba talaga ang gusto at pinapipili ng ating Panginoon Diyos sa tao para ang tao ay mapabuti? Ganito po ang pagtuturo po sa atin ng Biblia sa Deuteronomio 30:19 hanggang 20. Pakinggan po natin ang mga pahayag na ito ng banal na kasulatan. Aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Mhm. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi, na iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos, na sundin ang kanyang tinig at lumakip sa kanya, sapagkat siya ang iyong buhay at ang kalaunan ng iyong mga araw upang matahanan mo ang lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na ibibigay sa kanila. Sana napansin po ninyo, inilagay po ng Diyos ang pagpipilian ng tao. Mhm. Buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Mhm. Subalit hindi lang basta ibinigay ng Diyos ang pagpipilian, kundi itinuro pa niya kung ano po dapat piliin ng tao. Mhm. Ang sabi po niya, piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Kaya hindi talaga ang Panginoon Diyos ang dapat nasisihin. Nagkakamali yung iba na ang ginagawa, ang pinagbubuntan na ng sisi, ang ating Panginoon Diyos, lalo na kapag nakararanas ng mga kahirapan at mga pagdurusa Opo. sa buhay na ito. Kapag po Bibliang ating sasangguniin na siya namang katotohanan na nangyayari, kaya po ang tao hindi napabuti. Sa halip ay napahamak at kung ano-ano pa ang naranasan kasi hindi niya sinunod kung ano yung pinapipili ng ating Panginoon Diyos. Ang gusto ng Panginoon Diyos, piliin ng tao yung buhay, di ba? Piliin ng tao yung makabubuti sa Kanya. At yun ay sa pamamagitan ng pagsunod po sa mga aral at utos po ng ating Panginoon Diyos. Kaya po napakahalaga ng ganitong programa sapagkat dito po nakahayag kung anong mga aral at utos ng Diyos. Pero tandaan po natin, hindi po para pakinggan lang, kundi para sundin po natin, gawin po natin. Kasi po, ito ang para sa ikabubuti natin. Pero kailan pa ba naligaw ang tao, napahamak ang tao? Kasi nga, hindi pinili, hindi sinunod kung ano yung gusto o utos ng ating Panginoon Diyos. Sa Malakias 3:7, ganito po ang ating pong mababasa. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga ukbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Maliwanag po na mula pa po sa panahon po ng mga magulang na ang tinutukoy po ay mula pa sa mga unang nilalang po ng Diyos na sina Adan at Eva. Ang sabi po ng Panginoon Diyos, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Kasi nga, si Adan at Eva hindi sinunod kung ano yung ipinagbabawal ng ating Panginoon Diyos. Sa halip, nilabag nila. Kaya ang nangyari po, nasumpa ang tao, pati na ang buhay at pamumuhay ng tao. Kaya ang tao nagkaroon po ng kamatayan at hanggang ngayon nakararanas ng iba't ibang mga kahirapan. Kasi nga, hindi po sinunod kung ano ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ano pa katunayan, kapatid na Gerson, na ang tao ayaw talagang sumunod sa kung ano ang kalooban
ng Panginoon Diyos. Kasi kanina, di ba, may banggit manumbalik kayo sa akin. Pero ano sabi nila? Opo, maliwanag po na pinanunumbalik ng Diyos ang tao, subalit ayon nga po sa ating binasa, ang sabi po nila, sa ano kami manunumbalik? Pinatutunayan lang nila na para bang hindi sila naligaw. Para bang hindi sila nakalabag. Kaya ganun ang kanilang sinasabi. Ano pa katunayan na ayaw ng taong manumbalik sa ating Panginoon Diyos sa kabila ng nagbibigay ang Panginoon Diyos ng pagkakataon? Pakinggan po natin sa Jeremias 6:16 at 19. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, tumayo kayo sa panulukang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang dating landas, alamin kung nasaan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamo kayo ng kapayapaan. Subalit ang sabi nila, ayaw naming dumaan doon. Makinig ang buong sanlibutan. Ang mga taong ito'y mapapahamak at yun ang nakarapat sa kanila. Pagkat hindi nila tinalima ang mga salita ko, bagkos itinakwil nila ang aking kautusan. Sa mga binasa po natin ay pinatutunayan lamang na mayroon pong itinuturo ang Diyos na daang dapat hanapin po ng tao, yung pinakamabuting daan at doon sila pinalalakad para magtamo ng kapayapaan. Pero anong nangyari? Pero ang sabi nga po sa binasa natin, ang sabi nila ayaw naming dumaan doon. Kaya po nagpasya ang Diyos na sila po ay mapapahamak at yun ang nararapat sa kanila sapagkat hindi nila tinalima o sinunod ang kanyang mga salita. Suriin natin, kapatid na Jason, baka kasi sabihin ng iba, yan ay noon pa. Kaya alamin natin, sa panahong Kristiyano, ano ang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo? Alin yung daan na dapat lakaran ng tao at ito ba ang pinili ng marami? Ganito naman po ang pagtuturo ng Panginoong Hesukristo sa Mateo 7:13-14. Sa makipot na pintuan kayo pumasok. Maluwang ang pintuan at malapad ang daan tungo sa kapahamakan at marami ang dumaraan doon. Makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, kaya kakaunti ang nakasusumpong niyon. Mga mahal naming taga-subaybay, maliwanag po na maging ang Panginoong Hesukristo ay itinuro kung alin ang dapat daanan ng tao. Subalit, ang sabi nga po ng Panginoong Hesukristo, ang marami ay piniling dumaan doon sa ikapapahamak. Ano ba ang pinapipili ng ating Panginoong Hesukristong dapat pasukan? Ang sabi po, sa makipot na pintuan kayo pumasok, sapagkat makitid ang daan patungo sa buhay. Pero ang pinili ng tao, ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, maluwang ang pintuan at malapad ang daan tungo sa kapamakan at marami ang dumaraan doon. Ang tinutukoy kasi diyan, kapatid na Gerson, na ang pinili ng marami yung maluwang o malapad na daan, yun yung mga taong ang pinili yung relihiyong nakasisiya sa kanya pero hindi naman nakasisiya sa ating Panginoon Diyos. Kaya ang pinili nila ay relihiyon na maaari nilang gawin ang balang maibigan kahit na labag sa mga aral at utos ng ating Panginoon Diyos. Maaaring mga relihiyon din nga na nangangako ng kaligtasan. At gustong-gusto nila yon dahil sa wala silang puhunan. Basta ang gagawin lang daw ay tanggapin at sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Para sa kanila, yun ang pinaka mabuti, di ba? Pero sabi nga kanina ng ating Panginoong Hesukristo, yung pala ay daan sa ikapapahamak. At yun din nga ang pasya ng ating Panginoon Diyos dahil sa ayaw sumunod sa Kanya, ayaw manumbalik, ayaw dumaan doon sa pintuang daang dapat na lakaran. Kaya nga, alamin natin, kapatid na Jason, kasi talagang dapat na tanggapin at sampalatayanan ang ating Panginoon Hesukristo. Yan kasi pinanghahawakan ng marami, di ba? Pero ang tanong natin, kapatid na Jason, sapat na ba yon? At ano ba ang itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na tunay na pagkilala at pananampalataya sa Kanya? Ganito po ang sagot po ng ating Panginoong Hesukristo sa 1 Gs 25 at 26-28. Dito po sa Revised English Bible sa wikang Filipino na po.
Sinabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, at hindi kayo naniwala. Subalit dahil hindi kayo mga tupa sa aking kawan, ay hindi kayo naniwala. Ang aking sariling mga tupa ay dumirinig sa aking tinig, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at hindi sila mapapahamak. Walang makaaagaw sa kanila sa aking pangangalaga. Maliwanag po kung sino ang tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, hindi kayo naniniwala dahil hindi kayo mga tupa sa aking kawan. Sa makatwid, ang tunay na sumasampalataya kay Kristo ay yung kanyang mga tupa sa kanyang kawan. Kaya mahalaga na naroon sa kawan ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat yun ang mga tunay na naniniwala o sumasampalataya po sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit po kaya sila ang kinikilala ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang tunay na mga tupa na nasa loob ng kanyang kawan? Ano ba ang ipinag-utos ng ating Panginoong Hesukristo na kanilang sinunod? Pakinggan po ninyo. Dito sa Juan, sa 10:9, ganito ang ating mababasa. Pakinggan po natin. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Pahayag po ito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan niya ay maliligtas. Kaya para maligtas ang tao, dapat sundin niya yung ipinag-uutos ng ating Panginoong Jesucristong pumasok sa kawan. Sabi ng iba, kapatid na Jason, sila daw yon. Kasi nga, sumampalataya na sila sa ating Panginoong Jesucristo, kaya sila ang nasa loob ng kawan ng Panginoong Hesukristo. Pero ang tanong, alin po ba ang kawan ng ating Panginoong Jesucristo na tinutukoy? Pakinggan po ninyo. Dito po sa Gawa, sa 20 at 28, ganito ang ating mababasa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang tinutukoy po na kawan ay ang Iglesia ni Kristo. Ito po ang binili ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung mga kinikilala po ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang mga tupa na sumunod po sa kanya, hindi lamang po basta sumampalataya, kundi nasa loob po sila ng kawan at ang kawan po ay ang Iglesia ni Kristo. Hindi po sila kabilang sa iba't ibang pangkatin ng mga relihiyon o pangkatin ng mga mananampalataya. Basta't sumampalataya lang daw, mga kaanib na sa Iglesia ni Kristo. Hindi po, kasi tiniyak po na yung mga sumunod, pumasok sa ating Panginoong Jesucristo sa loob ng kawan, nasa iisang iglesia po na ang pangalan, Iglesia ni Kristo. Kaya po kami nag-Iglesia ni Kristo. Kaya ito rin po ang katotohanang ibinabahagi namin sa inyo. Sana po pahalagahan natin ang Iglesia ni Kristo sapagkat ito po ang ayon sa utos ng ating Panginoong Jesucristo sa ikaliligtas natin. Kapatid na Jason, alamin natin at suriin natin paano mapatutunayan ng tao na pinahahalagahan niya ang Iglesia ni Kristo sa kanyang ikaliligtas. Pakinggan po natin ang sagot po sa atin ng Biblia sa 2 Korinto sa 6:1 hanggang 2. Ganito po ang pahayag sa atin. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Mapatutunayan po ng tao na pinahalagan niya ang pagtawag ng Diyos kung hindi po niya sasayangin ang pagkakataong ibinibigay po ng Diyos. Kaya nga po ang sabi po, ngayon na ang araw ng pagliligtas. Ngayon po na narinig nila ang mga pahayag na ito
ay dapat gawin na ng tao ang pagpapasya. Kaya po sa panibagong taon na ating haharapin, ang pinakamabuting magagawa po ng tao para makatiyak ng mabuting kapalaran ay magpasya siya na piliin ang buhay at ang pagpapala sa paraan po na sundin ang ipinagagawa ng ating Panginoon Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo na pumasok sa Iglesia ni Kristo. Sana maging bahagi po ng inyong New Year's resolution na magpatuloy na manindigan, na sundin kung ano ang aral at utos po ng ating Panginoon Diyos. At napakalaki po ng kinalaman dyan ng Iglesia ni Kristo na naglilingkod sa inyo. Sa panig po ng mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Kristo, lalo tayong magpatuloy sa lalong maalab at masiglang mga paglilingkod sa pagsunod sa mga aral at utos ng Diyos. Makatiyak tayo ng isang mabuting kapalaran sa ating hinaharap. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at bago tayo tuluyang matapos, muli po tayo po muna ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, naghahandog kami ng maraming pagpapasalamat Amen. sa pagtulong mo po sa pagkakataong ito Opo. na muling mahayag kung ano ang iyong kalooban. Amen. Na sana ito po ang tanggapin at sampalatayanan. Opo. Sundin po ng aming mga taga-subaybay Opo. para magkaroon ng mabuting kapalaran sa hinaharap. Amen. Makatiyak ng pagtatamo ng kaligtasan Opo. sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong kalooban, Opo. sa utos ng aming Panginoon Kristo, Opo. at makatiyak ng kaligtasan sa araw ng paghukom Opo. sa pamamagitan ng Iglesia ni Kristo. Amen. Maawa ka po sa bawat isa sa amin, maging sa aming mga taga-subaybay. Opo. Ibigay ang pagkakataon, huwag sayangin ang pagkakataong ibinibiyaya mo po habang buhay kami at malalakas Opo. kapag patuloy kaming lahat sa pagsunod sa iyong mga aral at mga kalooban. Amen. Panginoong Jesus, ipakipamagitan po sana kami para matanggap po namin lahat ng aming mga dalangin. Amen. Ama, sumasampalataya na kami. Patuloy mong pagpapalain ang programang ito, Opo. ang lahat ng aming mga taga-subaybay. Kaawaan mo ring pagpalain ang kabuuan ng iyong iglesia Opo. sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Mapangunahan kami sa aming paglilingkod hanggang sa aming kaligtasan. Amen. Ang lahat po, magalang naming hinihiling at ipinakikiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Para sa inyong mga katanungan, maaari po kayong sumulat sa Iglesia ni Cristo Central Office, No. 1 Central Avenue, New Era, Quezon City. O kaya ay mag-email sa dzem954@ainsaradio.org. Maraming salamat po.